May kaso at wanted! Putang inang Luisto yan! Ang kapal ng mukha mo! Kahit congresswoman ka, kung kaharap kita, sasampalin kita ng paulit-ulit, gago! Pinapaikot-ikot niyo ang tao? Hoy mga congressman! Hoy president! John B. Crimolia at lahat ng ahensya ng gobyerno, wala tayo sa panahon ni Dr. Jose Rizal para paikutin ang Pilipino. 2025 na ngayon, Marcos. Singot ka pa rin ng singot. Ano ang sabi ng surot? Ano ang sabi ng surot na si John B. Crimolia? Dahil sinabi ni Mero si Sebastian Duterte, isang ulo lang ang kailangan, ulo ni Bongbong Marcos. Anong sagot ng surot na si John B. Crimolia? Alam mo kung bakit ko tinatawag na surot? Kasi yung surot mahilig mangagat ng puwit. Kaya si Surot John B. Yung si Surot John B. Crimolia, kagat ng kagat sa puwit ni Bongbong Marcos. Diba? Para paldo. Anong sabi niya? Support yang Sebastian Duterte, sabi ni John B. Crimolia. Paano mo nasabi na support si Mayor Sebastian Duterte? Siguro niyaya mo ng tsupa. John B. Tsupa! John B. Tsupa! John B. Tsupa pa! John B. Tsupa! Ang mga katropa ni John B. Crimolia sa Cavite, yung baklang kalbo na si Kap Nino, grupo ng Tsupaero. For your information, surot John B, walang Bisayang support. Alam mo kung paano tuliin ang Bisaya? Samurai ang ginagamit pambiyak ng uten. Walang anesthesia, dahon lang ng bayabas. Eh si John B nung tinuli, 1 gram na anesthesia ang liit ng uten. Nami-personal kasi si John B. Crimolia eh. Bakit mo pinapersonal si Mayor Baste? Yan tuloy, na personal ka rin. Kaya mo siguro nasabi na support dahil niyaya mo nagsupa. At ang mga Bisaya, para sa kaalaman ninyo, may mga masingga ng uten. Hindi kagaya yung mga support. Diba? Ano pa? Nung tinanong ng mga media, yung tagapagsinungaling ng Malacanang na si Claire Castro. Claire Castro, ano ba ang desisyon ng presidente? Paano niya re-resolbahin ang pagtaas ng produktong langis? Ano ang sabi ni Castro? Unang putok, ang pangalawang presidente, wala sa bansa, nasa ibang bansa. Tanga! Ang tanong ng taong bayan, paano re-resolbahin ang pagtaas ng produktong langis? Hindi kung saan si Sara. Ang administrasyon natin ay walang pakialam sa ating panawagan. Ang Pilipinas ay nangunguna sa may pinakamataas na presyo ng produktong langis dahil sa buwis na pinapataw o sinisingil ng ating gobyerno. Habang yung mga taga-ibang bansa, nagbibigay sila ng subsidiya para pababain ang produktong langis, ang ating bansa naman ay nagpapataw ng 12% na VAT o value added tax na siyang dahilan kung bakit napakamahal ng langis sa atin at napakahirap sa atin ngayon. Si Congressman Leandro Lebiste, hinihingi niya at nagsulong siya ng batas na ibaba o suspindihin ang produktong langis o kahit man lang ibaba yung 12% from 12% to 10%. Ano ang ginawa nila Reflecto? Ano ang ginawa ng administrasyon? Huwag suspindihin ang value added tax dahil malaki ang mawawala sa gobyerno. Ibig sabihin, ayaw ni Bongbong Marcos. Kaya patuloy yung pagtaas ng bilihin sa atin. Ang administrasyong Marcos, malinaw na wala silang kakayahan magbigay ng ayuda. Nagbibigay na nga lang sila ng ayuda, 5,000, may nahimatay pa, 13 hours, pumipila yung tao. 24 hours nakapila yung tao. Bakit pinapahirapan? Samantala nung panahon ng pandemic,
Si Rodrigo Roa Duterte, walang trabaho, walang labas. May nagutom ba? May nagutom ba? Wala! Pandemic yan, BBM. Ikaw, walang pandemic. Bakit mas masahol pa sa pandemic yung krisis na kinakaharap ng mamayang Pilipino? Itigil mo ang pagsingot mo para makita mo yung paghihirap ng mamayang Pilipino. Para makita mo yung sigaw at marinig mo ang sigaw ng taong bayan. Tapos sasabihin sa atin, sabi sa atin, ng mga loyalistang supporter, alam mo ba Kuya Park kung bakit hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, loyalista pa rin kami? Sabi ko bakit? Kasi si Ferdinand Marcos walang ipinapatay kahit isang Pilipino. Wala, ang dami! Ipinakita niya sa akin yung video ni Imelda Marcos na ayaw daw ni Imelda Marcos na may mamatay. Ang tanong, bakit ang daming pinatay nung panahon ng martial law? Tama! Ilang Pilipino ang tinorture? Libo-libo! Ano pa ang ginawa ng Marcos Sr. Nung pagtangkaan niyang sakupin ng Sabah, inipon niya ang mga Muslim sa Mindanao para pag-trainingin, para lusubin ang Sabah. Pero anong sabi ng mga taga Mindanao? Hindi namin kayang lusubin ang Sabah dahil mga Muslim sila kalahi namin. Para maintindihan ng mga taga Luzon. Kasi ito, grabe man brainwash yung mga media nung panahon ni Marcos Sr. Akala ng mga taga Luzon, yung mga Muslim sa Mindanao, nag-rebelde lang ng basta-basta ng walang dahilan. So ito ang dahilan. Ano ang ginawa ng administrasyon ni Marcos Sr.? Pinapasok ang mga Muslim sa loob ng moske. Yung Jabida Massacre, Palimbang Massacre, Alamada Massacre, Tekawayan Massacre, lahat niyan at iba pang lugar, ang daming minasaker na Muslim noong panahon ni Marcos Sr. Ano ang ginawa sa mga Muslim? Pinapasok sa loob ng moske, binalatan, tinanggalan ng kuko, mga buntis pinuhutan ng ulo, mga bata pinagpapatay ng walang awa noong panahon ng martial law ni Bongbong Marcos. Kaya nabuo noon yung tinatawag na Black Shirt bago nagkaroon ng Muro National Liberation Front at Muro Islamic Liberation Front. Nagkaroon muna ng Black Shirt. Ano ang ginawa ni Marcos Sr.? Bumuo siya ng organisasyon na tinatawag niyang Ilonggo Land Grabber Association. Yan ang ginawa ni Marcos Sr. na organisasyon. Ipinadala sa Mindanao at tinawag ito o mas kilala sa tawag na Ilaga. Anong ginawa ng Ilonggo Land Grabber Association sa Mindanao pagdating sa Mindanao? Pinagpapapatay ang mga Muslim ng walang awa at pinagpupugutan ng ulo. Ano ang ginawa ng mga Muslim? Dahil wala silang kalaban-laban, bumuo sila ng organisasyon na tinawag na Black Shirt para protektahan ang mga muro na sibilyan na walang awang pinagpapapatay ng mga private army ni Marcos Sr. Pero hindi alam ng mga taga-Luzon yan. Ano ang sabi ng mga taga-Luzon? Taga Mindanao na mga Muslim, puro rebelde. Pero alam mo ba kung anong dahilan kung bakit sila bumuo ng Bangsamoro National Liberation Front, Bangsamoro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter? Alam niyo ba kung bakit nagkaroon ng ganon? Dahil sa gobyerno na walang awang pinagpapapatay ang mga Muslim sa Mindanao. Binoto ng mga Muslim si Marcos Jr. dahil kay BP Sara. Pangalawa, binoto ng mga taga Mindanao na Muslim si Bongbong Marcos dahil akala namin babawi si Bongbong Marcos sa ginawa niya sa mga Muslim sa Mindanao. Bongbong Marcos, yan yung dahilan kung bakit ka binoto ng milyong-milyong Muslim sa Pilipinas. Dahil akala nila babawi ka sa ginawa ng tatay mo na pambababoy at pagpapatay sa mga Muslim noong panahon ng tatay mo. Pero kabaliktaran, ang ginawa mo, nagbigay si PRRD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang BARM. Anong ginawa mo? Pinasok mo yung BARM. Ano ang nangyari ngayon? Nagkakagulo na naman sa BARM dahil sa maling utak ni Bongbong Marcos. Ngayon, ang dami na namang massacre, ang dami na namang patayan, ang dami na namang nakawan. Nangyari ba yan nung panahon ni Duterte? Hindi nangyari nung panahon ni Duterte.
Bagkus, nagkaroon ng peace talk sa pagitan ng mga bangsamoro sa Mindanao at ng gobyerno sa ating bansa. At yan yung dahilan kung bakit natahimik tayo noong panahon ni Duterte. Pero bakit concern na concern kayo sa buhay ng mga kriminal at adik? Panahon ni Duterte, nung panahon ni Noynoy Aquino, pupunta ka ng Divisoria, sasakay ka ng jeep, huwag kang maglalagay ng mga accessories. Kasi andyan yung mga snatcher, pati cellphone. Mga estudyante, pag umuwi ka ng bahay, huwag kang magpapaabot ng alas 7 o alas 8. Dahil andyan ang mga adik na nakabantay nung panahon ni Noynoy Aquino. Naupo si Duterte, kahit alauna gabi umuwi ang estudyante, set na nakakarating sa kanilang bahay. Bakit? Ano ba ang advokasya ni Duterte? Transparency, accountability, justice, peace and justice and security. Bukas ang gobyerno nung panahon ni Duterte. Yung mga nagrarally, sabi ni Duterte sa mga pulis, ibigay niyo kung anong gusto nila. Alam ng mga pulis yan. Bigyan ng pagkain, sabi ni Duterte yung mga rallyista, bigyan ng tubig, ayahan nyo sila. Walang bumbero, walang alambre na nakaharang. May nagrally, anong panawagan nila? Bigyan ng lupa. Binigyan ng lupa. Sa Boracay, binigyan ng lupa yung mga katubo. Anong ginawa ni Marcos? Binawi. Yung mga rallyista, ipinabok sa Manila Hotel. Pinatulog ni PRRD ng maayos. Binigyan ng allowance at pinawi sa kanilang probinsya. Yung PGH, Philippine General Hospital, ipinatawag ni PRRD. Anong sabi ni Duterte? Magkano ang nagagastos nyo sa isang buwan? Anong sabi ng Philippine General Hospital, PGH? 60 million. Sapat na yun. Anong sabi ni Duterte? Bibigyan ko kayo ng 100 million. Natawa ang General Hospital, Philippine General Hospital. Anong sabi? Malaking tulong yung PRRD. Anong sabi ni Duterte? Hindi. Ang sabi ko, bigyan ko kayo ng 100 million every month. Buwan-buwan nagbibigay ang administrasyong Duterte ng 100 million para sa Philippine General Hospital. Ubusin mo yan sa pasyente, sabi ni Duterte. Ibili mo ng gamot yan, sabi ni Duterte. Anong ginawa ni Marcos nung napalit siya? 0% ang natira sa PhilHealth. Kaya ang daming nakapilang may rayuma, ang daming nakapila na senior citizen, ang daming buntis na hindi maoperahan dahil 0% ang PhilHealth. Ano ang sabi ni Duterte? Kawawa naman ang mga tricycle driver, kawawa naman ang mga jeepney driver. Every 5 months, nagpaparenew ng driver license. Gawin natin 10 years ang passport pati license. Di ba tumaas? Di ba naging 10 years? Ano ang sabi ni Digong? Kawawa ang mga pulis, kawawa ang mga sundalo, kawawa ang mga guro. Ang baba ng kanilang sahod, itaas nga natin. Tumaas ang sahod ng pulis, pati ang sundalo, pati ang mga teacher. Ngayon, pinoproblema ni Marcos kung bakit kulang ng guro ang ating bansa. Dahil yung mga teacher, pagkatapos nilang mag-aral ng EDUC, mas pinipili nilang mag-abroad dahil dito wala silang sinasahod. Diba?